Kung nagsisimula ka na ng negosyo ngayon o kahit may business ka na, malamang parehas tayo na inisip dati. Kailangan mabilis, kailangan palaging nauuna, kailangan expansion agad. Pero ito ang totoo, speed in the wrong direction doesn't make you successful. In fact, minsan mas lalo ka pa nga napapalayo sa goal mo at possible pa na mag-fail ka agad dahil wala kang matibay na pundasyon. Dahil ako nga mismo, naranasan ko yan. Nagtayo kami ng e-commerce company before. Dati, nag-offer kami ng one service lang. At nung kumita at nung nag-click yung one service na yun, ay bigla naman agad kami nagdagdag ng madami pang services na in-offer namin. Kaya nangyari, naging buffet talaga. Pero dahil sobrang bilis namin sa pag-scale, ganun din kami kabilis bumaba. Kaya ito ang kwento na gusto kong i-share sa inyo, na sana noon ko pa nalaman. Nag-start kami sa dropshipping services noon. Simple lang, one service, clear offer to help Filipino e-commerce entrepreneurs sell online. Pero alam mo yun, yung feeling na parang kaya mo na agad lahat. Kasi nakita mo effective eh. Kaya ang nangyari, from one service, biglang naging 50 plus services kaagad kami in just 6 months. Doon kami nagdagdag ng website development, video editing, image editing, social media marketing, product fulfillment, and many more. At nagkaroon din kami ng plan na mag-international. Grabe, para kami yung buffet ng e-commerce services. Ang ganda talaga pakinggan kasi ang daming ino-offer, pero behind the scenes, grabe, sobrang gulo. Oo, sobrang gulo. Kasi kapag nagka-problema, sabay-sabay talaga lahat, ang sakit sa ulo at walang malinaw na direksyon kung saan nga ba papunta to. Walang business system, kaya lahat ng tanong sa akin. Ako na yung nagsisales, ako yung nagsusupport, ako na din yung nagte-tech lead. Tapos nung dumami ng problema, lahat pumutok. Nagkaroon ng mga billing issues, delay sa fulfillment, hirap sa communication, kulang sa cash flow. Hanggang sa isang araw ay isa-isa nang nag-quit yung mga kasamahan namin doon. Dahil wala na kami pampasahod. At pandemic pa noon, syempre, naiintindihan ko sila. At ang pinakamasakit, parang 50 plus services at 40 plus employees ay naging 4 na lang kami natitira. At alam nyo kung ano yung natira namin nag-isang service na nag-generate sa amin ng income nun? Ay website design development na lang din. Na eventually, nawala din lahat. Ay alam mo yung irony, na napakabilis namin mag-scale pero napakabilis din namin bumagsak dahil nagmamadali kami. Sa business, marami talagang sobrang bilis pero wala naman sa tamang direksyon. Kaya paulit-ulit talaga ako na direction is more important than speed. At bilang CEO or founder, trabaho mo mag-decide kung saan nga ba talaga papunta tong negosyo mo. At dito na papasok yung mga tanong na madalas iniiwasan nating mga entrepreneur. Na unang-una, sino ba talaga ang customer natin? Pangalawa, ano ang matinding problem na sinusolve natin sa kanila? Pangatlo, ano ang isang offer na sagot sa problema na yon? At pang-apat, saan nga ba papunta tong kumpanya natin? At kung hindi mo yung masagot, kahit mag 10x hassle ka pa, ay baliwala rin. Kung babalikan ko lang yung panahon na yun, ito ang gagawin ko sa umpisa. Number 1, mag-build ako ng organization chart. Dahil kahit mag-isa ka pa lang, ay dapat nakakapag-build ka na ng organization chart. Bakit kanyo? Para alam mo na ang sino ang next na i-hire mo at ano ang mga roles na kailangan mo sa company mo. Dati kasi lahat talaga, madalas ako. Kaya kapag may problema, ako rin ang humahanap ng solusyon. Talagang ako lang nagdidesisyon. Walang accountable and that's not scalable. Pangalawa, vision at mission. Di ba natatandaan nyo kahit nag-aaral pa lang tayo, laging nakasabit sa mga pader or pinto or sa hallway yung vision at mission ng school natin. Akala lang natin na basta lang yun nandoon. Pero sa totoo lang, na itong naging negosyante na ako, doon ko lang na-realize na talagang napakahalaga ng vision at mission. Dahil kapag wala kang mission at vision, hindi business yan, project lang yan ginagawa mo. Dahil yung vision, sa madaling salita, ito yung finish line mo. At yung mission naman, ito yung daily effort mo. Kasi alam nyo ba dati, gusto ko lang naman maka 100 clients eh. Kumbaga, wala akong deeper reason. Dati, inisip ko na gusto ko lang mga 100 clients, pero wala akong deep reason kung bakit ko nga ba ginagawa yun. Pero ngayon, ang mission ko ay patunayan na ang Filipino dream still alive. At tutulungan ko mga Filipino entrepreneurs to grow their income online gamit ang skills ko at kung anong meron lang sila. One offer, one audience, one channel. Dati sa e-commerce company namin before, ang dami naming offers. Ang ending, wala kaming na-scale kahit isa. Kaya ngayon, ang ginawa ko ngayon ay tech and marketing services lang para sa business owners na hirap mag-market. At alam nyo ba kung anong sales method ko? Ito lang, manual video outreach lang muna. One audience, one offer at one channel. Sa totoo lang, pwede ka naman talaga magtayo ng bahay na walang pundasyon. Pero asahan mo na, pag dumating ang bagyo at lindol, goodbye agad lahat yan. Same din sa negosyo, pwede kang magtayo ng negosyo kahit wala kang pundasyon. At kapag dumating na yung mga problema, biglang guguho yan. Kaya bago mo isipin yung pag-scale, tanongin mo muna sarili mo, alin ba dito ang profitable na service or product na binibenta mo? Pangalawa, ano ang demand nito sa market? Pangatlo, paano mo masosolve ang problem ng target audience mo? At ayan yung mga na-miss ko before. Kaya ngayon, hindi na speed ang priority ko talaga. It's alignment and clarity. Let me break this down. Hustle without clarity is equals
equals to burnout. And focus with clarity is equals to freedom. Minsan, mas mabilis ka pa makakarating kapag mabagal ka sa simula. Kasi sure ka kung saan ka papunta. At hindi ito drama ha. This is backed by every failure that I've been through. Kaya kung may natutunan ako sa e-commerce company ko before, ito yon. Huwag mong gawing buffet ang negosyo mo. Pumili ka lang ng isang putahe, tapos galingan mo doon at pag satisfied ang market, tsaka ka magdagdag ng side dish na related doon sa main dish mo. Ganun dapat. At sa madaling salita, pumili ka lang ng isang offer mo, ng isang product mo or ng service mo. Tapos galingan mo doon. At kapag nakita mo na mayroong product market fit, doon ka na magdagdag ng mga other related service na related or connected doon. At gradually lang ha, or paisa-isa lang ha, hindi agad na sobrang buffet din agad. Dahil ganun din yung babagsak din agad. So kung kagaya rin kita dati na naniniwala na ang sagot ay mas mabilis, mas marami, mas malaki, mag-pause ka muna. Balikan mo muna kung sino nga ba ang customer mo, anong problema nila, at ano yung one thing na gagawin mo na talagang gagalingan mo na kahit mag-fail ka dito ay gagawin mo pa rin siya para mag-succeed. Because success doesn't come from running fast. It comes from running in the right direction. Ako si JC Pebre, isang entrepreneur at naniniwala ako at pinapatunayan ko na kaya natin maging successful sa ating bansang Pilipinas. Thank you. Kaya guys, kung nagustuhan nyo to, share nyo naman to sa mga kaibigan nyo or sa mga kakilala nyo na mga nagnenegosyo din.